is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng 8 Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido at sa bayang napapanood sa 8 TV. Cable Link Channel 7, hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang inyong mga karamay sa paglilingkod, Angelo Almonte at Tates Gana. Ito ang serbisyo publiko. Good morning na napakaulang umaga ng Martes. Andito tayo sa ating serbisyo publiko. Edition Tuesday, August 9, 2016. Partner Tates. Good morning. Good morning po sa lahat na nakikinig. Ang iba po ay nasa bahay, ang iba po ay nakapasok pero na-cancel ang school sa ibang lugar, partner. So, dapat lang kasi madidetain sila, ma-stranded sila pag pauwi ngayon. Oo, nako, alam mo, umalis ako sa bahay 9 o'clock. Dumating ako 10:30. Yun. Dahil nagdadahan-dahan talaga ang mga sasakyan. Pero, umpisahan ko na, partner. Natutuwa ako, nakita ko kanina sa circle, nakahilera ang mga traffic enforcers. Nakitang-kita mo sila kasi naka-uniform ng raincoat na green at nag-guide sila sa mga motorista. Kaya maayos kanina ang circle. So, yan, nakakatuwa. Naibabalita ko lang dahil pag naiinis naman tayo at walang traffic enforcer, syempre, nagko-comment din naman tayo, no? So, dapat lang na pag nakakatuwa ay sabihin din naman natin. Syempre. Change is coming ba sa Quezon City? Yes. Of course. Lahat tayo. Oo. Yan ang battle cry ng ating administrasyon kasi. Ipairal natin disiplina, kaayusan, at yung pagbibigayan, yung respeto sa bawat isa. Yan ang ating change coming to Quezon City. Congratulations sa ating mayor dyan, si Mayor Herbert Bautista. A good friend naman yan si Mayor Bautista. He is a good leader, he is a good local chief executive, at minamanage naman niya ang Quezon City well. Talagang good manager yan si Mayor Bistek, as they call him. Ang nababanggit mo disiplina, nabanggit mong show of parang tawag natin show of order dyan sa may Quezon Circle. Sino ang dyan? Sino in charge? Ang in charge ay ang magiting na General Elmo San Diego. Yung dating QCPD District Director. Opo, siya po. Siya po yan. Siya ngayon ang in charge. Siguro takot din sa kanya yung kanyang mga enforcers. Siyempre, General yung pinuno ninyo. Baka ma-PI kayo dyan. Mabull kayo dyan. Di ba? Usually, binubull talaga yan. Binubull. Oo. Naku, ang ganda-ganda ko makita mo. Siguro mga 20 silang nakahilera sa gitna. So, kung papunta ka sa halimbawa sa North Avenue, kanan ka, pag dito ka lang sa inner lane, kung hindi ka pa liliko sa sa North Avenue, tapos may papaliko rin doon, may naka-orange, may naka-green, ang ganda-ganda tingnan, partner. Yun ang sinasabi ko. Tapos well-equipped sila sa raincoats. Raincoat, kitang-kita mo malayo pa, umuulan, partner, nakakaawa nga. Oo. Kakaawa nga. Kompleto sila sa uniform. Tapos pagdaan ko sa Viluna, meron din doon nakabantay. Choke point din yon, partner.
grabe, yung mga nanggagaling sa Viluna, kakaliwa ng East Avenue. Siyempre, walang gusto magbigay, ano? Kasi pag napagbigyan mo yung isa, mahaba. Pero may traffic light, di ba? Doon? Oo, gumagana meron. Naman. Oo. Pero mas gusto ko pa rin na may nakabantay. Siyempre. Na enforcer. Oo. Pero nakakaawa, kasi umuulan. Oo. Kung minsan, test of loyalty yan sa bansa. Sa trabaho mo. Oo, kung dedicated ka talaga. Oo. Yung pakikisama mo or pagsunod mo lalo sa nakatataas sa'yo ay dapat lang ipairal. Uy, andyan na. Nasa linya na ang ating magiting na pinuno ng Quezon City DPOS. Paano ba to? Anong pipindutin ko dito? Phone number 1. Okay, General Elmo Santiago, andyan ka ba? General? General Santiago? Hello? Hindi nakapats? Teka, ayusin ni engineer. Medyo asiwa pa tayo. Dyan! General Santiago, andyan ka ba? Yung bed natin nawala. General Elmo? Wala. Nawala? Naputol. Inaayos yung connection tapos yung pads. General Santiago, andyan ka? Morning? Okay, nawawala. Okay. Siguro baka nagbibigay pa ng briefing pa sa ibang mga tauhan niya dyan sa DPOS. Oo nga. I-announce ko lang ito, no? Public service Sige. tayo. Kung sino man ang nakakita o may impormasyon sa kinaroroonan ni Ginang Dolores Dali Nomabilis. Ginang Dolores Dali Nomabilis, 73 years old. May katamtaman ang pangangatawan. Ipagbigay alam lamang ito kay Miriam N. Santos sa numerong 0905-425-2850. Ulitin ko, partner, 0905-425-2850. Huli siyang nakitang umalis ng bahay sa Barangay Santolan, Pasig City. Dapat siguro pinupost natin sa ating Yung picture. TV, yung picture ng missing person na yan. Si Ginang Dolores Dali Nomabilis. Para may ma-appreciate nung ating ating mga viewers dito sa ating Cable Link TV, Channel 7. Huli daw siyang nakita sa Barangay Santolan sa Pasig City. Ano kayang sirkumstansya sa buhay ni Ginang Nomabilis? 73 years old. Oo. Baka naman kung minsan nakakalimot silang bumalik sa bahay. Yung ano bang tawag doon sa... may demensya. Ganon. Oo. May demensya. So, dapat siguro ipatuloy nating i-post siguro sa ating TV monitor. Ang picture ni Ma'am Dali. Sino ba nagpo-post doon? Post natin. Andiyan na si General? Okay, cellphone number 1. General, Morning. Yes. Yeah, Yes, hello. Yeah, good morning. Long time, Long time, General. Nababanggit ko dito kay partner Tates nung nagkaroon kanang pamamaalam, testimonial dinner dyan sa may Visayas Avenue. Umulan yung litsong baka dyan. Yeah. Kasama na. naman yan. Laktor na. Kumusta ka, General? Malamig? Kaya lang, ito, para pa rin pulis. Trabaho pa rin. Siyempre, kung minsan never fade away yung mga magigiting na general. Kailangan yung serbisyo mo dahil yung command expertise mo. Kumusta naman yung nababanggit ni Ma'am Tates dito, na deployment daw ng yung mga magigiting din na mga traffic enforcers? Yeah, medyo malaking issue natin ngayon pag umuulan na partner. Kasi alam mo naman, pag umulan lang ng konti, ang bagal ng sasakyan. So, nagkakaroon ng mga build-up sa mga critical na intersection. Pero nagdagdag tayo ng tao, dineploy na namin doon.
Yung rinambilin kasi ng punong lungsod natin, masyado siya particular na yun sa traffic. Dahil actually, buong Metro Manila, yan ang problema. Kaya tutok na tutok tayo, General. Yes, General. General kasi, no, ibinibida ko sa kanila, dumaan ako sa circle ngayon. Ang ganda-ganda tingnan na nakalinya sila, siguro mga 15 to 20 traffic enforcers, nakatayo sila ng sunod-sunod at kumakaway, no? Naka-uniform sila, meron silang green na raincoat at kumakaway sila. Kung kaliwa ka, kung kanan ka, hindi ka na pwedeng swerve. Ang ganda-ganda pong alalay nun. So maayos kanina, umaandar po dahil nandun silang lahat. Nakakatuwa po tingnan. Tama yun, ma'am. Dahil ang bilin ng punong lasig po natin, ma'am, ay bigyan ng priority yung search. Kasi napakalapit sa City Hall, parang hindi magandang tignan ang makaparapit pa itong harap ng City Hall natin. So ang priority namin ngayon, palugagin yung circle, Quezon Boulevard, yung Visayas Avenue, Matabi nyo, Ilipilal, at saka itong East nyo, Commonwealth natin. Kaya ma'am, ang deployment namin, priority ngayon itong nasa paligid ng City Hall po dahil medyo nagumulan ng konti, naiipon ng sasakyan dito sa paligid natin. Opo. Pagdaan ko po sa may Viluna, may nakabantay din eh. Alam nyo naman, choke point din yon, yung mga nanggagaling na sasakyan sa Viluna, nakakaliwa ng East Avenue, na naiipon din po yan. Pero kanina may nakabantay po, nakakatuwa. Yeah, tama po yun, ma'am. Kasi nga, sabi ko nga, ang problema natin, mga traffic signal, yung mga traffic lights natin, pagkarulado ng MMDA. Minsan, hindi nila nakikita volume ng sasakyan, imbis na mabilis yung signaling, nababagalan nila. Nag-aabot-abot. Pero ngayon, maganda connection po natin dahil may binuksan tayong emergency operation center. Ang po si Mayor pasinaya nito. Dahil yun, makikita natin lahat ng intersection through CCTV cameras po natin, traffic city. Mga 300 cameras yung binuksan namin ngayon. So henceforth, yung mga traffic concerns natin, hindi na kailangan mag-antay ng tawag galing sa mamamayan o mga din mag-report. Sa CCTV after, nakikita na po natin kung ano problematic area po natin. Opo. Nakita ko yun, partner, no? Na ang laki-laki ng monitor, tapos parang naizoom pa sa dulo ng sa itok-tok ng Quezon Memorial. Ganun kaganda yung camera. Saan ito? Nasa loob ng City Hall Operation Center. General. Nasaan yung Operation Center? Meron tayo command center dito sa loob ng City Hall ngayon na nag-ooperate na 24/7. Tama yung sabi ni Ma'am Pepe, meron tayong mga camera na CCTV location, especially around elliptical. So nakikita namin in real time kung ano nangyayari sa sitwasyon. Pag kailangan magdagdag ng magka-traffic, nag-deploy tayo. Pero kaming quick reaction na force na sinasabi natin. Parang SWAT concept, pero this time sa traffic. Pag may nakita tayo mga traffic jam, yung mga traffic choke points, dinideploy natin yung mga tao. Yun. Marami kasing walang disiplinang motorista, General. Maalala mo yung binaviral sa mga social media ng Top Gear? Yung mga sumasalubong. Yung lumalabas doon sa kanilang lane para sumalubong, naabala yung kasalungat na trapiko. Yes, partner, tama. Yan. In fact, alam mo, on a regular basis, ang Quezon City, nag-iisip tayo ng mga ticket. Maabot na 5 milyon araw, alos buwan-buwan ang kukuwang pera ng city rin. Kasi sometimes, mga 40 to 50 million eh. Oh my God. Isip na namin, kung maganda sana ang education at saka disiplina ng tao, eventually, dapat lumiit nga eh. Ang problema, 6 na taon na kami ni Mayor Herbert dito eh, lalo orang lumalaki eh. Di ibig sabihin, ang dami hindi sumusunod ng traffic signs and signals natin. Dapat siguro, General, i-require mo yung mga nahuhuli na mag-report sa opisina mo para ma-bull mo. Yes, meron na kaming requirements na gano'n. On the third time mag-seminar. Bigyan mo lang. Minsan maiinis ka talaga, pero talaga gano'n ang ugali ng ating naging kultural ng mga driver natin. Opo, ano po yan eh? Baka sakaling wala naman nakatingin. Kasi usually gano'n eh. Nakakalusot naman. So, sa mga times siguro na mahuhuli sila, kamot ulo na lang. Kasama yan sa kultura ng Pinoy eh. Oo. Opo. Ngayon ma'am, hindi na po pwede yun ma'am, dahil kasi may camera tayo, hindi na kailangan hulihin. Sa footage lang ng camera, makikita natin ng plaka, ikausap tayo sa LTO ngayon, bibigay sa atin kung kanino nakarehistro. Process nila natin sila on that basis, kaya sila, hindi na kailangan hulihin ng traffic officer. Sa camera lang, meron tayong record, susulatan natin sila, sasabihin natin, ikaw, mag-violate ka nito, swerving ka, o no left turn, or whatever.
pwede na natin silang tipita, no, not most. Kaya nga, medyo maganda itong mayor na meron tayong operation center. Kasama na yung traffic sa, enforcement. Uy, nag-level up na talaga. Parang Amerika na tayo, partner, no? Yes, exactly, Ma'am Pates. Kopya namin sa Amerika yun eh. Opo. Sa Flappel, sinopya ng mayor yun. Ayun, maganda. So yung camera, General, talagang makukuha yung plate number ng kotse? Yes, may analytics ko na sinasabi. Saka nagsusum. Pag nag-violate ka, automatic yung magsusum ka sa plaka mo. Kasi yung mukha ng driver makikita eh. Kaya hindi mo sasabihin, hindi naman ako nagmamaneho, kinaharap ko yan, etc. Makikita siya, tapos may file tayo ng mga footage nun. Pag sulat natin, pakikita natin yun. Para pusin nila sa atin yung kanilang violation. Naku, lagot. Baka ako ang makita nyo sa picture, General. Bigay mo na, partner, yung plate number ng kotse mo. Nakaka-excite, partner. Ang ganda-ganda. Ang laki-laki ng TV. Nakita ko. Ang ganda-ganda. Ite-text namin, General, yung plate number ng kotse namin. Yeah. Para exempted No contact pala yung policy nyo ngayon sa apprehension. Ang tawag namin doon. Wala na human intervention doon, camera na lang. Oo. Pero General, no, maiba ako. Kasi syempre ang ating mga traffic aids, traffic enforcers, hindi naman enough para sa buong city, di ba? Naiisip ko lang, General, ang mga traffic enforcers ng mga barangay, pwede ba silang itap para tumulong sa mga inner roads naman? Yeah, tama po, meron tayong ordinansa nun. Meron tayong dinedeputize ng mga traffic enforcers. At least minimum of 7 per barangay. Laking tulong po sa amin dahil kulang yung mga organic natin. Sila naman ng inner streets, sila tumutulong sa atin. Opo. Deputize po yan, may pamikit lang binigyan po natin sa city. Pero ilan-ilan lang pong areas ang nakikitaan ko meron dito sa Sauyo na meron diyang masipag talaga na, ewan ko kung BPSO siya. BPOS. O, hindi, BPSO naman, Barangay Safety. Oo, parang siguro siya lang din mismo yung mahilig o may malasakit, lagi siyang nandyan eh. Hindi lahat ng intersections, General, siguro. Oo, ma'am. Kaya tinecheck din natin deployment nila. Minsan, humihingi lang ng panikit, tapos pinaninikit, hindi na nagpa-traffic. Ang priority namin, traffic direction talaga. Yung enforcement, secondary yun. Kasi may porsyento sila rin sa paminikit eh. Minamonitor ko yun para hindi maging mercenaryo. Baka mamaya, kaya lang silang katrabaho para kumita rin sa paminikit eh. Oo nga. Yung issue naman, General, ng mga kalye na may mga parking pa rin. Katulad nitong mga pinakorek natin ngayon. Opo, yung tagiliran nitong SSS, yan yung mga tagiliran na yan, puno po yan eh. Yeah, tama po, ma'am. Kasi may naniningil nga eh. Yun ang pinagbawal na ho namin ngayon. In fact, hinuhuli na namin yung mga barker at saka yung mga parking attendant. Sinisingil po nila eh. Alam niyo, kalye ng Luzon yan, para sa lahat yan. At hindi naman pwede pumasok sa ganun. Opo. Kasi yan din ang napapansin sa kahit saan na ang cost talaga ay yung mga illegal parking. Yung iba, double parking pa. Meron ba tayong saklaw ba ng opisina mo, General, yung mga towing trucks? Nagko-coordinate tayo sa MMDA partner. Kami kasi wala tayong depo eh. Meron kaming tow truck para sa mga emergency. Pero sa illegal parking operation, nag-coordinate kami sa MMDA kasi sila yung merong depo na pwede paglabahan. Yun na naging problema natin sa Quezon City. Kasi may napapansin kami sa mga bangketa, sa mga gutter, may nakalagay towing zone. Wala naman nagtutow. Walang nagtutow. Hindi. Mga special operation yung partner. Pag kailangan, on a daily basis, kumukuha kami ng tow truck sa MMDA, sinasamahan natin para ma-implement yung aming programa sa illegal parking. Yung opisina mo, General, halimbawa, itong mga CCTV na strategically nandyan sa mga kanto, meron ba yung special authority na mag-collect din ng ebidensya? Yung pag may nagaganap na krimen sa kanto or may snatching or ano? In fact, nandito kasama natin yung police. Kasama natin dito sa aming operation center. So, in real time, pwede silang mag-respond kasi sa nakikita nila sa mga camera.
Ayan, So, walang takas ang snatcher, hold-upper. Kaya dapat ma-i-announce talaga yan eh. Dapat talaga na ganito, merong interview para malaman ng mga tao, no? Pati yung sa traffic, hindi na kailangan na, ano tawag doon, yung sa camera na lang, mapicturean ka, susulatan ka, huli ka na. No contact apprehension. No contact apprehension, yan, oo. Iba naman ako kasi si General parang siya rin yata yung in charge sa mga ambulance, no, General? Opo, yung mga Sa rescue. sa mga disaster, sa rescue po sa atin din po. Sa rescue. Modern din yung nakita kong nadaanan ko yung nakapark na fire truck, partner, ang ganda. Saan ito? Sa Quezon City. Kay Yung- General, dun sa may Kalayaan. yung main parang fire station. Oo, General, parang ang taas-taas nung may may hagdanan, may ladder. Yeah, opo, lang, provision tawag po natin doon. Nagdadapat pa nga po yan po ng likod natin, kasi may rumorous naman isa na para maging dalawa. Mabilis din natin man sa mababa daw, pagdating ng high risk na mo problema dahil na wala i-isa ladder natin. Pero ngayon, magdodoble na po yan. Ang ganda. Yung rescue equipments, isang linggo itong habagat ngayon. Yung pag-ulan ngayon, may forecast ng pag-asa. Meron po ba kayong parang Bangka? magre-responde na yung matataas na magre-rescue sa mga nababaha? Yeah, partner, naka-yellow alert tayo ngayon. In fact, meron kaming isang practice na natutunan dito, yung forward deployment. Mhm. Yung ating mga bangka, nauna na rin sa mga flood-prone area para pag merong emergency, makakapag-respond yung mga barangay na gano'n sa tunod yung ating mga tao. So, nagagamit namin yung mga bangka natin. Dahil doon sa mga pag-cover natin, ng reporter days natin, dyan sa may Kalayaan, o sa Araneta, Oo. Santo Yeah, Domingo, palagi yan. o Perennial. lagpas tao yung tubig baha. Naabot sa bubunga ng bahay din eh. Rojas District, dyan sa tabi Yeah. ng Kasi ilog actually, dyan. dineclare na ni Mayor yun. Dineclare natin na danger zone o danger area. Mhm. So, ang direksyon natin talaga yan ay ililipat natin. Dahil taon-taon, hindi naman ang problema. Ang naging Ulit-ulit set na kasi, ang challenge natin, yung paglilipatan. Humingi kami ng tulong sa NSA para nang sa ganon. Bawat aalisin namin, may paglilipatan kasi yun ang policy ng ating presidente ngayon. Mhm. Na demolition pag wala relocation. So, dun sa tungo ang programa natin ngayon. May isa pang lugar dyan sa likod ng Batasan, sa Barangay Pag-asa. ba yun? Silangan. Barangay Yes, Silangan. Barangay Silangan. Mhm. Malaking issue yan kasi nga yan, bumabaha dahil sa Marikina River. Mhm. Kala nga nung iba, pag may baharan, Marikina yung Bamo Silangan. Pero ang totoo rin, natin yung Quezon City yung partner. Yung patawid pa dyan sa San Mateo, Yes, tama yun partner. dyan sa may Batasan area. Talagang Pero General, yun pong ginawang underpass sa may Araneta, successful naman siya, hindi naman siya binaha. Malapit sa Tatalon yun. Maganda pa kakagawa ng NNDA sa Cavite kasi meron mo siyang bomba. Dalawang malaki yung bomba na pag bumaha, tatakbo yung isa. Pag kulang pa, mas mabilis ang baha, dalawang pinatatakbo. State of the art po yung ating underpass ngayon dahil naroon sinabit nila na pumping system. Very good, Ang ambulansya po natin, General, ilan po ang meron nating available? Meron po tayong binili si Mayor na 8, pero ang requirement, sa ngayon, ang gagawin mo, 160 yung susunod na bibili dahil bibigyan lahat po ng mga barangay. Wow. Tapos karagdagan po sa ating opisina. Ang requirement po, at least 2 para ng responde, mapupuntahan po natin. Wow. And then, ma-approve na po yun, nabigyan na ng pondo, ma'am. Oo. Napakagandang idea na bawat barangay may ambulansya kasi hindi naman makakarating yung ambulansya agad sa traffic Kaya maganda na nandun sa barangay mismo yung ambulansya at sila na rin, nandun na rin yung rescue, yung mga rescue personnel na well-trained. Yes, ma'am. Yung pong clamor talaga naman na nung eleksyon, nung umiikot kami nila Mayor, yung nangihingi ng mga barangay, naipangako na matutupad, hindi pangakong politika, kundi ngayon, binigyan na rin ho ng pondo, pero saan magkakaroon kami ng purchase mo. Wow.
Mga bangka-bangka ninyo, sir, ano po ba? Inflatable ba ang mga bangka ng Quezon City o yung yung Fiberglass? Oo. Sa atin po, ma'am, ang nangyari, puro fiberglass ang ginamit natin dahil nung magsimula ako rito, meron kami 12 inflatable. At pagkaraan ng isang tagulo, butas lahat eh, hindi na sabi ma-reconstick eh. Nung pinalitan po natin siya ng fiberglass, hanggang ngayon, hindi na siya nasisira, wala akong maintenance yun eh. Pinto-pinturahan lang natin, hindi siya nabubulok, maganda. So, yun ang naging practice po natin, ma'am. Problema kasi sa mga river channel, ito itong mga estero, punong-puno ng basura. Siyempre hindi mo alam kung ano nakakatusok. Oo. May isang parang tulay diyan sa may Quezon Avenue nung araw nakikita ko sa ilalim nung kay kambingan ni Chavez. May bahay diyan sa ilalim. Actually, una namin tinanggal dahil na-demanda sa hukot yun. Kasi nga, hindi na makatulong. Taon-taon na lang, sila isasalpa natin. Ang hirap naman para sa siyudad yun. Sila pa hindi nagbabayad ng tax, sila pa palagi humihingi na responde. Delikado yung ganon. Kasi ang ginagawa nila, tinatambakan nila yung approach ng tulay para hindi sila tamaan nung pag tumaas yung estero. Tama yun, Father. Tama yun. Ganun ang nangyari. Lalong babaha. Meron ng meron pa kami natanggap yun. May nahuli na bata yun. Hindi na nakuha Kasi nga nakabitin lang sila ito may tagiliran ng tuloy. Pag dumadaan ako, galing ako doon sa kabilang network, yung una nating network, talagang nadadaanan ko papuntang Manila yan. May mga sinampay kasi pag tinitingnan mo yung butas. May antena pa nga ng TV rin. High-tech. Masaya buhay ng mga tao doon. Yun ang perwisyo nakikita natin. Yung haharangan nila para hindi sila pasukin ng baha. Di hindi makatawid sa tulay. Ganun. Yung inyo bang Command Operation Center nakatap yan sa 911 ng Malacanang? Kaya, sina-requirement mo yun Lahat ng ating mga communications dumadaan dun Ang nagiging problema lang namin, partner, sa 100 na matatanggap namin na referral, minsan 10 lang ang totoo, 90, nagluluko lang yung mga bata, yung walang magawa. Yung mga addict. Yung mga prank sa atin prank callers. Yeah, nasasayang tuloy yung responde natin minsan. Sabi ni bagong chief PNP natin, ipoprosecute daw, huhulihin at ipoprosecute yung mga prank callers. Yeah, meron na yung capacity yata PNP ngayon na matrace kung sino yung kusanan sa ito. Problema natin yung mga cellphone Yung cellphone na hindi nakarehistro, hindi natin makilala kung sino. Mga prepaid. Sige, General, good luck. Isang linggo itong maunos talaga ito. Opo. Baka may announcement si General kung meron kayong gustong i-announce. Yes, Ma'am Tapes, kasi ngayon medyo ang panahon hindi na naman natin maintindihan So, palagi lang naka-alert yung mga tao natin anytime na magbigay kami ng signal o babala na lumikas. Lumikas na sana para hindi maging mahirap para sa amin later on. Yun lang at maraming salamat, Ma'am Tapes, sa partner. Partner, General. Para pag, miss na miss ka na nila Marlo at nila Bing Cordero. Alam mo yung mga kabaril lang ko na yun Matagal na rin tayo hindi nakatapos. Pero babalik tayo na club natin yun kabarilan namin kabarilan namin si General. Sige, thank you. Miss na miss ka doon. Thank you, General. Thank you, General. Thank you po. Thank you. Yan ang action man sa Quezon City. Si retired General Elmo San Diego. Siga rin yan sa practical shooting. Nakasama natin yan ng matagal. Lalo noong siya pang namumuno sa Quezon City Police District. Ang modern, Oo. Ang modern ng ang modern ng mga equipment nila. High-tech environment. Oo. Swerte nila. Kasi mahirap din naman na nandiyan ka sa trabahong yan, Swerte tayo dahil constituent nila tayo. Oo nga. Mahirap kasi halimbawa ikaw yung nandyan sa rescue, wala ka namang gamit. Naalala ko tuloy yung mga fire truck kung minsan yung sa gobyerno.
kabilang bahay lang yung nasusunog, hindi makaresponde dahil flat yung gulong o kaya hindi makatakbo yung makina. Mahirap. May patalastas daw tayo, magbabalik tayo makalipas. Sige, go. Si Angelo Almonte at Tates Gana, Serbisyo Publiko. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino, maaasahan, mapagkakatiwalaan, ang tunay na karamay ng sambayanan. 8 Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. What kind of a monster are you? Bone cruncher, coil chewer, meat dripper, gizzard gulper, butcher boy. Please don't eat me. You think because I'm a giant that I'm a man gobbling cannibal? You can call me the big friendly giant. Oh my. I catch dreams. This one sounds like you. There are bad dreams here too. Yeah. Run, Sophie. Hide. You has a delicious little bean. Are you scared? Yeah. I'm not. I have a plan. Brave Sophie. This be the story of a little gal. It'll be great adventures and laughter. Times will be hard and times will be soft. So hold your breaths, cross your fingers, here we go. I'm going to call you BFG. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing nisipan ako, ni Josep. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Neosep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa Neosep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang inyong mga karamay sa paglilingkod. Angelo Almonte at Tates Gana. Ito ang Serbisyo Publiko. Oras sa Serbisyo Publiko, alas 11:38 ng tanghali. Patuloy tayo. May mga announcement yung iba't ibang syudad dito sa atin sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Announcement ng walang pasok sa araw na ito ng Tuesday,
9 sa buwan ng Agosto. Unang-una sa Parañaque City, no classes in all levels for both public and private schools today ayon sa Parañaque DRRMO. Las Piñas City, sinuspende ang panghapong klase sa lahat ng antas, public at private ayon kay PIO Chief Jimmy Castellano. Sa Imus Cavite, walang pasok preschool hanggang elementary 11 a.m. hanggang gabi mamaya. Cainta Rizal, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Pasay City, walang pasok sa lahat ng antas ayon naman sa Pasay PIO. Muntinlupa City, Mayor Fresnedi, kinansila ang panghapong klase sa elementary at high school levels dyan sa Muntinlupa. Partner, tuloy pa rin yung ulan. Palagay ko, dapat nating makatalas-tasan yung weather forecaster. Pag-asa, para magkaroon tayo ng update. Warning, update. Dahil dito sa bantang 1 linggong tag-ulan ang pumasok ngayon. Ngayong linggong ito. Ibig sabihin hanggang weekend sa magiging bad weather ang iiral sa buong National Capital Region. Oo, hintayin Kaya natin. kailangan umalis ng maaga mga kaibigan para umabot on time, no? Batiin ko lang aking mga kaibigan, partner, no? Si Mr. Ronnie Ong ng Peter Pat. Ito yung mga shoes for babies. Meron yan sa mga department stores. Si Rommel Sitin o Photon, sila kasi mga tumutulong din sa Child House. Mababait itong mga to, nagsishare ng kanilang blessings, no? Sa mga batang may cancer. Si Mr. Robert T. ng Moose Gear, at isa nating kaibigan na si Villa Deris, nakikinig siya ngayon. Yun. Nagluluto ka rin, di ba, partner? Oo. Pag tag-ulan, ano ba yung mga paborito mong recipe para sa pamilya? Champurado. Yes. Na may ka-partner na tuyo. Na tuyo, oo. At saka sunny side up na itlog. Na itlog? Ganun? Hindi. Tuyo lang ako. Tapos gusto ko rin ng goto. Goto, lugaw. Basta lugaw, mainit. O arroz caldo. Sarap, yes. Oo. O kaya para simple, hard-boiled egg lang lalagay mo. Pwede rin. Pwede na. Kasi mahirap yung tuwalya-tuwalya, linisin, ano? Matagal magpakulo, magpalambot. Nasa line na natin pala. Nasa line na natin ang Pag-asa Weather Forecaster. Okay. Si Mr. June Galang. June, magandang tanghali, June. June Galang. June? Teka. Hindi ko makasa yung tawag, June Galang ng Pag-asa. Hello? Nasa line 1 tayo. Cellphone 1. Okay. June, andiyan ka ba? Wala? Nawawala. Anyway. Hintayin natin yung may pads natin yung call dyan sa Pag-asa. June? Diyan ka ba? June Galang? June? Wala pa rin. Okay. Okay, kumabyo. June? Wala pa. Balik tayo dun sa Batangas pag partner, yung sinaing nila na tulingan o kaya yung yellowfin, kasama yan sa recipe nilang lomi. May lomi ng Batangas, hindi yung lomi. Naku, masarap yun. Loming Batangas o kaya yung syempre yung nilagang baka. Oo nga. Ang tawag doon, putok-batok. Oo. Yung nilagang baka? Hindi kasi, pag ang ginamit, yung yung shank, yung may utak, yung, di ba? Pag kinain mo yung gitna, yung parang utak siya. Bone marrow. Yung bone marrow. Ang tawag nila doon, putok-batok. Ganon? Bakit? Meron akong kilalang doktor. Cardiologist pa man din. Mahilig yun ang niya, piniprescribe. Oo. Talaga? Ang tawag nga tuloy sa kanya ay Dr. Bulalo. Oo. Talaga? Nagtataka ako, bakit doc? Di ba sabi ng ibang cardiologist, bawal yung parang yung fat, animal fat o saturated fat.
Hindi, yung bulalo, exempted yun. Sabi niya, pati yung itlog, di ba yung mga cardiologist sabi, pag may problema ka na sa puso, hindi dapat araw-araw kumakain ng itlog. Oo. Sa kanya hindi. Dala-dalawa pa yung piniprescribe niya. Araw-araw Every day. Every day. Ibang klase. Oo nga, iba na ngayon. Pero nakipag-debate siya sa ibang mga physicians, mga cardiologists, ha? Nanalo siya, parang may favor yung naging jury doon sa debate. May ano siya, may research. Correct. Nag-research siya. May dala-dala pa siyang mga apo na talagang very healthy. Parang may personal testimony about pamilya dinala niya na binubuntis pa lamang ay talagang yung itlog araw-araw halos dalawa nilalaga, kinakain ng protina yung itlog, di ba? No? Oo. May ganun siguro, pero sa tingin ko kung pag-oobserba natin outside of medical profession, siguro iniisip natin sana hihiyang yun siguro. Kung bata pa, wala pang may sakit. No? Si ano nang kasama natin ngayon. Nasa line 2 ngayon si Benison Estareja ng Pag-asa. Benison? Hello? Benison? Teka, wala pa? Benison? Benison Estareja? Wala pa rin. Wala pa rin. Hindi natin ma-establish yung connect. Wala pa rin. Wala pa. Wala pa rin. Meron Benison? tayong text dito. Wala. Okay. Wala okay, pa ba? go ahead. Wala pa? Wala si Benison eh. Okay, go ahead. Oo. Babasahin ko lang, no? Pero siguro habang hindi pa natin makuha si Benison. Mm-hmm. Tingnan natin. Benison, nandito na. Hello? Benison? Hello po? Yeah. Go ahead. Kumusta yung kalagayan ng panahon? Yes, sa ngayon po, no, meron tayo palang rainfall warning na itinaas po dito sa Zambales, Bataan, and sa Cavite, simula po alas 11 ng umaga. So, asahan po nilang pagulan hanggang mamayang alas 2 ng hapon, mga katamtaman hanggang sa malakas ng mga pagulan. Posible po itong magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at landslides din naman po kung malapit naman sa bulubundukin na lugar. Samantala, dito naman po sa Metro Manila at yun din sa most of Central Luzon, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, and Pampanga, at yun din po sa natitirang bahagi ng Calabarzon. So sa Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon ay magkakaroon din po ng mahina hanggang katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na mga pagulan. Posible din po itong magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at maaari po magtagal ang mga pagulan hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Samantala, dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas ay magiging makulimlim din po at asahan din po mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkilat, pagkulog. Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas at yun din sa buong Mindanao ay maaliwalas naman o bagyang maulap na kalangitan ang mararanasan most of the day, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Meron din po tayong gale warning sa mga baybayin sa Southern Luzon, no? So, kabilang na po dyan ang baybayin ng Cavite, Batangas, yun din po sa Mindoro, Palawan, at yun din po sa mga baybayin ng Marinduque and Romblon, sa mga baybayin ng Bicol Region, at yun din sa baybayin ng Quezon Province, kabilang na po ang Polillo Island. So, as much as possible po, wag po munang pumalakot ang ating mga kababayan na nangingisda doon at yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. Benison, wala ba sa kabila nitong habagat, pag tama ng habagat, wala bang namamataang bagyo talaga yung storm? So ngayon po meron tayong namomonitor na low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan 1,200 kilometers po sa silangan ng Aparicagayan at actually yun nagpapalakas ng southwest monsoon ng habagat sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. So patuloy po siyang magpapaulan for the next 3 days po. May scheduled landfall para maging bagyo ito? Sa ngayon po, hindi po natin siya nakikita na magla-landfall or mag-intensify pa sa ngayon bilang isang bagyo. Within the next 24 hours po, mananatili siyang low pressure area dun sa may eastern section, sa may eastern part ng northern Luzon, no? So, sa ngayon po, ang epekto lang talaga niya is yung habagat. Palalakasin po niya. Okay. Hanggang kailan? Hanggang kailan ito? Hanggang lampas ng weekend, ano? Yung habagat?
Actually po yung weekend ay hanggang weekend po at hanggang early next week po magiging maulan pa rin po tayo. Talaga naman. Okay. Salamat. Salamat din po. Yan si Benison Estareja ng Pag-asa, weather forecaster ng Pag-asa. So, lalagpas pa ng linggo. Ang tagal pa, everyday to. So mga kaibigan, mga tagapakinig, mag-ready po tayo ng ating mga, lalo na mga bata, partner. Sana kung goma yung sapatos, tapos kapote, kasi kung isang linggong nauulanan yan, baka magkasakit. Baka naman puro suspendido yung klase. So, puro kain ang gagawin. Yung nanay ang kausapin mo, yung pagluluto ng mga pagkain kapag tagulan. Ayaw yan ng mga eskwelahan, partner kasi hahabol sila sa klase. Pero syempre, mga estudyante, tuwan-tuwa dyan, Ang iniisip ko lang, katulad kanina, nakikita ko mga bata, papasok ang mga bagets, ang liliit, nauulanan. Diba? Nung araw kami, partner, ang shoes namin basa. Unahan kami maglagay sa likod ng refrigerator para matuyo. Ginagawa mo ba yon? Hindi, kasi nakapaapa ako noon. Sa probinsya ako. Sa elementary, malapit lang kasi yung school, nakapaalang ako pumasok. Talaga? Kami naglalakad lang din. Pero syempre, nababasa yung sapatos. Hindi naman niya, isa lang. Walang kapalit. Subukan, susuot mo na naman yung basa. So, unahan kami magkakapatid, maglagay dun sa likod ng refrigerator. Hindi naman kakasya yung lima kami. Diba? Na-imagine ko na parang tenement house na puro sampay yung likod ng refrigerator mo. Tapos isa lang yung set ng uniform namin, partner. So, sa gabi, lalaban mo. Siyempre, hindi matuyo dahil umuulan. Paplansyahin mo the following day. Paplansyahin mo, pagising mo sa umaga, mamamalansya ka pa. No, kami yung nagluluto kahit as early as elementary days. Kami kasi ako ang bunso kasi. So yung mga ate, ikaw ang utusan. Yung mga kuya ate ay nasa kolehiyo. Walang magluluto. Yung nanay ko medyo matanda na. So ako menopausal baby. 41 na yung mother ko nung ako'y lumabas. So elementary, isipin mo yan, mga past 50s na siya. Hindi na namin inaasa sa kanya yung paglalaba. Nung high school days, kami-kami na. Tama. Puro palo-palo ang gawin. Tama. Exercise din yun Tama, tama. Kaya lang, pero nung araw, partner, hindi naman tayo mga hinahatid ng nanay, pinapayungan, bahala tayo sa sarili natin, di ba? Sa amin nun, hinahabol pa kami ng aso. Sa along the way, going to the school. Oo. But I don't remember getting sick. Malakas tayo nun. Oo. Alam mo, umiinom kami sa Artesiano, yung well. Poso. Poso pala, nung araw, malinis, Kaya kita mo yung pinopost sa mga Facebook accounts, mga friends, pinapakita nila na noong pinanganak ka nung 70s or 60s or 50s lalo, walang sakit doon Walang gamot sa bahay. Ang meron lang gamot namin yung sa sugat kasi palagi kami nasusugatan. Mercurochrome pa nun. Mercurochrome. May Mercurochrome. Tsaka naalala ko noon, partner, ang baha, ang linaw-linaw ng tubig. Naglalaro kami sa baha. Yung kanal, pag yung malakas ang ulan, malakas ang current ng tubig, ay maglalabas ka ng bangkang papel, habulan kayo. Tama. Okay. Tama. Tsaka parang swimming pool. Parang swimming pool siya. Ngayon, yung mga bata dyan sa tabi-tabi, tag-ulan, napakadumi nung tubig, pero nagsuswimming sila. Oo nga At saka noon, partner, hindi naman uso yung, anong tawag dyan, leptospirosis. Hindi pa, wala. Wala yung mga ganyan. Wow. Wala yung mga dengue nung araw, wala. Wala yung mga major, yung mga nakakatakot na mga sakit ngayon. Wala noon Oo. Kaya ako kanina iniisip ko, swerte nito mga bata na to, pinapayungan, hinahatid ng magulang. Pero syempre may isip mo, iba na yung panahon Noon nga, lumaki kami, puro kami babae. Wala naman kami naranasang sexual abuse, ng babastos. Noon walang ganyan, walang nare-rape. Noon kasi, sa bagay, martial law noon. Before that, mga 50s and 60s. 60s ako Pag nasa lubong mo yung along the way, kahit na dark alley,
ay pulis, sasabihin mo, ay, salamat may pulis. Ngayon, naku, may pulis. Ngayon, pag masalubong mo sa dark alley, naku, may pulis. Pero noon, hindi. Ang laki ng relief pag nakita mo. Tagapagtanggol, no? Oo, kasi nung araw, parang community relations, maganda rapport nila sa community ng mga pulis noon. Kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Gaganon, hindi yung tatakutin ka ngayon. Huhulihin ka para hingian. Baka sabihin ng laban. Yun. Di ba? Kanina, namomonitor ko yung kaso ni De La Riarte, yung rider na napatay sa Makati. Hawak yan ng PAW ngayon, yung kaso. Sila ngayon ang nagre-represent dun sa pamilya nung namatay, si De La Riarte. Oo. Pero mo, hinuli lang yun ng highway patrol. Binaril. Dun sa patrol car. 5 beses. Sa unang report, 2 lang daw. Nung tiningnan sa autopsy, 5 ang tama. Diyos ko. Hindi. Tapos nakaposas siya. Nakaposas. Oh my gosh. Overkill yun. That's parang summary execution style yun. Sa akin sa akin palagay. Kasi lumalaban-laban siya no? Sabi nagwa-wild. Pero kung nakaposas ka, ano naman panalo nung nakaposas sa'yo? Oo. Kasi ikaw, libre ka. Pwede mo naman iwasan yung pagwawala niya. Pero pinakita pati yung video, CCTV, at saka may mga nag-video na humarap sa otoridad para sabihin na hindi po, ito yung talagang nangyari. Yun ang mahirap doon. Oo. Yung hinuling mga miyembro ng Highway Patrol, you have to prove your innocence in the court. Tingnan natin kung inosente ka nga talaga, wala kang kasalanan sa pagkamatay nung inakos ninyong rider. Marami partner na case, yun nga nabanggit ko sa, di ba merong mag-ina na nasa labas kasama 3 tao, patay silang 5. 2 lang pala doon yung pusher. Imagine. Tapos yung 18-year-old na nagpapakain ng aso sa labas, pinagbabaril. Kung wala ka nga namang gagawin sa loob ka na lang ng bahay. Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Okay. So, magra-wrap up tayo, partner. At naging maulan talaga ang pagsasahim papawid. Tapos na pala oras natin, partner. Ano ba yan? Ganun talaga. Minsan yung time flies, ika nga. Meron tayong texter, partner. Baka gusto mo pasadahan lang isang beses. Oo nga, basahin ko lang to. Bukas natin Yes, partner. I-tackle. Good morning po. Meron po akong concern regarding PLDT. Taga Parañaque po ako. Mag 2 months na po application ko, hanggang ngayon ala pa rin. Una sa mga agents ng PLDT. Walang nangyari. Punta po ako sa Bikutan. Pakitaas yung text. Yung text natin. Ganon din. Punta po ako sa Bikutan, ganon din. Keso dahilan wrong address. Binigay ko na po address ng Meralco at dating PLDT. Lapa din. Matagal na po akong bayad para sa connection fee nila. Ako po si Irene Carabello ng Parañaque. Sana po mabigyan ng pansin ang problem ko. Maraming salamat po. Ilang beses din po akong tumawag sa PLDT. Lagi pong follow up down nila. Wala pa rin po. So tomorrow, tawagan natin ang PLDT, no? Pakitawagan si Irene, pakikuha yung details niya para maibigay natin sa PLDT. Okay, maraming salamat sa iyong paghain ng concern mo dyan, problema mo dyan sa PLDT. Ang gusto niyan sabihin ay nagpapakonect siya ng PLDT LAN o landline. Oo. Masakit man sabihin bakit di ba maraming service provider. Ang dami, konti na nga lang ngayon nag-a-apply hindi pa makabitan agad-agad. At saka marami, hindi lang PLDT. O nabanggit na natin ang PLDT. Bigyan natin yung credit yung iba, yung Bayantel. Yung yung ibang nagko-connect diyan. Oo nga. Oo. Kaya lang bayad na kasi siya Yun. Sabi niya bayad na siya, kaya hinihintay niya. Kunin na lang, i-refund na lang niya kung gusto niya magpalit ng ibang service provider. Oo nga. So, bukas tawagan natin. Bigay natin yung, tanungin natin kung bakit, anong problema. Kasi address daw may dati naman na pang PLDT connection. So, tsaka pinakita daw niya ang proof of billing.
may Meralco proof of billing. Paano magkakamali yung address doon? Oo nga. Anyway, Yan mga... bukas, partner, paalam na tayo at susunod na yung Balitang Tanghali. Oo, with Ray Langit. No? Maraming salamat ho sa mga tagapakinig. Banggitin ko lang po, All About Nail sa Timog. Magaling po dyan. Punta po kayo. Maraming salamat. See you all tomorrow. Maraming salamat, partner. Ako si Angelo Almonte. Ako po si Tates Gana. Serbisyo Publiko. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo Publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM. Radio Bandido at sa bayang napapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7, hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. A-Try Media Pro Incorporated. This is A-Try TV. A long-time news anchor and commentator, a much-respected TV host, a multi-awarded Filipino broadcaster, twice hailed as Radio Broadcast Journalist of the Year, an acknowledged leader of the